Mayong gabi sa tanan! Yay! We are the prophetic church. Therefore, lagi pirmi nyo kami makita sa ere because we are born in the air. Hallelujah. So prophesied by the Lord that Jesus is coming for His elect. That's why, kung sa team up pa, ang mga Kristiyano nga nagahulat sang pag-abot sang ilang hari, pirmi ka mo mag-meeting, kay lapit na langgid ang ugong. No? Last days means the last days of the church. The church is the body of Christ na ginagamit for a while wala pa siya nag-abot. We are the ones preparing for the coming of the King. And so we must be busy, tune in, focused, and always have a closer contact with each other because the world is trying to pull us back. Kaya fallings of many Christians in these last days, makita naton damo na wala gasimba. Isa inakasign mga utod kung kapamati ka mo nga mga fallen angels ng iban bago pa lang magabot ang rapture. Ang rapture is the end of the church. Hambala sa imo tupad may katapusan gidman. Okay, so kita nyo kami adlaw-adlaw taman gid kami ka dynamic because balaan na binamon may katapusan. And so we are so rejoicing in spite of the fact na gadamo ang LGBT, damo ang mga antichrist to the left, to the right, but we continue to fight the good fight of faith that we stand on righteousness no matter what. That's why we're here, wearing our boots. Para sipaon ang mga demonyo nga nagahinder sa amon. That's why we need to show to the world that we are determined to win the fight. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay
Hallelujah. We never stop. Ikaw ang Diyos sa amin. Nandito na ang galing sa O langit. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Salamat sa gabi nga ni. Ang Ilonggo matagaan higayon nga mag
padala sang boses mo, Ginoo. Gamiton mo si Pastor Alfredo sa imo mensahe nga makahatag sa amon direction, protection, kag provision. Salamat nga ginahigugma mo gid kami. Hindi mo kami gusto madula sa imo nga palanawon. Amo na nga nagabubo ka sang imo bugana nga grasya sa mga tawo nga nagahigugma sa imo. Salamat sa presensya mo. Tungod ang imo presensya amo ni ang amon kinanlan. Sa bilog nga kalibutan, wala sang imposible malabot mo sang imo pulong ang mga tao nga nagtalamati diri sa live stream. Salamat Lord sa tanan nga mga Ilonggo, Bisaya man, ukon malabot sang mga intindi sini nga lingwahe, nagapati gid ako. Ikaw mismo ang magdala sang imo nga pulong pakadto dira sa mga tao nga pinili mo. Hinigid ang amon pangamuyo sa pangalan ni Jesus ang tanan magsiling amen. Alright, maayong gabi sa tanan. Bago si Pastor Alfredo, gusto ko i-take ang opportunity, pasalamat gid ako sa inyo tanan. Tanan nga BCF. Kag ang mga friends naton nga nagasuporta. Pagkatapos mga utod sang conference naton, sobra almost 2,000 people ang naka-receive kay Jesus. Palakpakan naton. No, invest kita sang kwarta, sang panahon, sang aton alam nga halin sa Ginoo, isa lang ang goal naton, to reach soul, madala ang mga kalag dira sa presensya sang Ginoo. So nagapati ako nga partner kita si Jesus ngara sa langit, kag kita nga lawas ni Kristo, nagatrabaho kita joint force together sa isa lang ka adhikain, isa lang ka goal, ina ang salbaron ang mga kalag. Ang mga kalag nga wala pa simbahan, ang mga kalag nga wala pa nasalbar, ang mga kalag nga wala pa direksyon. Amo ni ang ginalabot ni Jesus paagi sa aton nga ministry. Salamat gid sa mga friends naton out there. Karon may ara na naman kita, gatindog ang akon balahibo. Ang Dios naga-bless sa aton sang responsibility. Attached to this, ang mga tao nga nagapati kay Kristo, ginaimbitahan ko, join in the work or development of God's ministry in this South Cotabato. Kag ini makahatag man sang agda or attraction sa iban nga mga simbahan nga medyo katulog. Mayara kita nga BBS, Bible Vacation School, excited kita kay since then sang BCF, ang BBS naton iya wala gauntat. Damo na ta produkto, maestra na ang iban nurse na ang aton mga BBS product. So gani excited man kita na suportahan ang another generation, ang mga kabataan nga maging nurse sa uli, maging kagkaroon nagahambal ako gatindog ang balaybo ko kay ang Diyos arigid siya, amugid ni ang uluyag niya, atat na atat gid ang Diyos ngay mo unta ang BBS all over South Cotabato. Gapasalamat ako sa bawat home churches naton nga pwede sila maka-extra mile. Pareho sining marvelous, pwede sila ka-extend. Amo man ang glorious, maka-extend sila sa magsaysay as far as kinanlan nga masakop nila. Hindi ka mo magduwa-duwa. Ang mga bata kinanlan si Jesus. Kita ang magdala sang Jesus sa ila. Kag kung makilala na nila, they shall never be the same again. As sila ang mga maging leader nga godly, ang sunod nga generation nga kahit papano ma-under or maguba naton ang corruption, because we're going to raise them up to be a good leader, a godly leaders in the future. So, suportahan ta ining BBS nga ini. Wide world. Ginapanawagan ko ang aton mga eagles nga aton pangitaan sang medyos
nga ato naman himuon ini multiplied kung ano ang aton capacity last time, dublihon ta this time. Kay man may ara kita nga waay na himuan sang BBS nga years, right? Pero magbawi kita. Pwede gyapon naton itatlo ka pilo ang number kay nagapati ako possible. Tanan kita magbululigay, nothing is impossible. I'd like to welcome Pastor Alfredo for the Ilonggo service. Panggabi sa tanan. Okay. Tanan Ilonggo. May Ilocano? so salamat sa buong gabi kay nakita ko gid ang suporta sang royalty in uniform. Nakaputi. So salamat sa inyo bro nga nakita ko gid ang inyong faithfulness kay Lord. Kag subong nga gabi makahatag gid ini higayon nga aton gid maintindihan kung ano gid bala ang gusto sang Ginoo sa aton. Wala nagalantaw ang Dios kung palasimba ka. Way siya nagalantaw sang imo mga hinimuan. Way siya nagalantaw kung pila na ang napabaton mo nga kalag. Ang pamangkot nga importante subong nga gabi, luwas ka ba? So ang title naton, luwas ka bala. Tungod sa pagigugma sang Dios, tungod man sang pagigugma ta sa Dios, wala kita pangita pa kundi ang aton kaluwasan. Kinahanglan sa isa ka Kristiyano maluwas gid siya bilang tumuluo ni Kristo, pagbaton kay Kristo. Karon magagabi mahibaluan naton kung paano ang kaluwasan aton maangkon. Karon nga gabi ako nagapa batsagid sang kalipay tod gid nga natagaan ako sang isa ka regalo sa birthday ko this July 28. Sorry gid sa mga members, wala ako diri. So gintigaan ako sang isa ka regalo, makapaburakay ako. So gusto ko gid tod man nga wala gid wala sang imposible sa Ginoo. Kag ang tanan nga ini simpre halin gid sa Ginoo, kag ang Ginoo sini ang mag-provide sang tanan namon nga kinahanglanon. Wala ako nagapamangkot kung ano nakabala ang level mo sa pag-imo nga pagtuo. Pila na bala ang imo simbahan nga nahimo. Kundi karon nga gabi ang pamangkot, luwas ka bala. Nakasiguro ka bala kung mapatay ka, mapalangit ka. Amo ini ang isa ka motibo sang isa ka tumulo nga sa iya pagtaliwan diri sa kalibutan nga ini. Sigurado diretso sa langit kag makaupod niya ang makaako ang naghimo sang langit kag dota bisan naghimo man sa imo. Karon nga gabi akon gid panawagan sa akon mga relatives sa Iloilo nga sila excited naman sila nga makita nila ko kay siyempre gamito naman akon ang birthday ko bilang isa ka mag-share sang pulong sang Dios. Wala ako sang regalo nga maihatag sa nila, kundi gusto ko nga sila man makabati sang pulong sang Ginoo kag sila man maluwas. Ang kaluwasan ginatun-an. Wala ini ginapunggo-punggo ka lang dira. Attend ka permi sa Bible study, attend ka permi sa fellowship, attend ka kung sa diin ang may mga meeting. Hindi ina siya makaluwas sa aton. Ang kaluwasan may aragid kita dapat himuon. Ginasaysay sang Diyos kung paano kita matawo liwat. Maluwas kita kung matawo kita liwat sa aton nga espiritu. Ako sa una wala man ko gatingala man ako sina nang ginahambal nga matawo kita liwan. Siling sa John 3:7 ang una naton nga verse.
Gani hindi ka matingala sa akon, ginsiling sa imo, nga kinahanglan matawo ka mo liwat. Kinahanglan, nga kung gusto mo gid maluwas, matawo kita liwat. So, born again, kung sa English, nga matawo kita liwat sa Espiritu sang Diyos. Kag ginasaysay ang buot silingon, sang natawo kaliwat, ang aton kaluwasan. Kung paano naton inisyahimon, ang plano sang Diyos, tama gid ka simple. Simple ang plano sang Diyos, pero kita nga mga katawhan, kita ang naghatag sing komplikasyon nga maglain ang aton madatnan. Karon nga gabi, kinahanglan nato natunan ini nga pulong. Silingo gani, Lord, mabudlay ini i-explikar. Tagai ako sing kaalam. So nag-withdraw ako sing kaalam kay Lord para maintindihan sang tanan. Intindihan sa nagapamati kung ano ang kaluwasan nga ginasiling. Siling sa Romans 3:23. Kaya ang tanan nga tawo nagpakasala kag hindi tako sa padulok sang Dios. So hindi kita maluwas. Kay tanan kita nakasala. Ang sala may kabayaran. Nga dapat naton himuon ini. Kag dapat naton tadlungon ang sala nga hinimuan naton. Ako sa kuna kung isipon mo lang, why gid ko tsansa nga makapalapit ako sa Dios. Anong hinimo ko? Natawo ako, nagpakatawo ako liwat sa Espiritu sang Diyos. Budlay sundon, budlay himuon. Pero hinimo ko, kagkaroon na batsyagan ko na nga sigurado sa akon pagtaliwan, diri sa duta nga ini, may ara ako nga pakadtuan, ang kabuhi nga wala sing katapusan. Siling sa Romans 3:23, Hebrews 9:27, kaya mo ini ang ginapahibalo sang Diyos sa aton, nga kinahanglan gid naton intindihon ang mga butang nga ang tawo ginahusgaran. Ang tawo kay isa lang gid lang mapatay, pagkatapos ini hukman na siya sang Diyos. Kag ini siya tuod gid ini, kisa lang kita mapatay. Kag sa aton mga hinimuan, diin bala kita ibutang. Kung ano hinimo naton, dito man kita pakadto. Kag ini siya nga, verse kay ni dugay na ni naton nga ginahambal, pero tuod gid ini siya. Kisa lang kita mapatay, gani, ano pang himuon ta, samtang nagakabuhi kita diri sa duta. Himuon ta ang kabubuton sang Diyos para ini hindi kita mahukman sang Diyos. Siling ni Lord ang nagaupod sa akon kag naga tuon sang akon pulong kag ginasunod ang pulong nga ina. Hindi siya paghukman sang Diyos. Ang paghukom wala sa iya. Sigurado ara ka kay Lord. So ang ambal niya pagidiri naglukso ang akong verse, pero sige lang. Sila niya sa Romans 3:23, kaya ang tanan nga tawo nagpakasala kag hindi takos sa panulok sang Dios. Tuod gid kita nag-umpisa kita pulos salaan nato nahimo. Kag tuod gid amo ini ang kabangdanan nga nakapalayo kita sa Dios. Ang sala amo ini ang nagpalayo sa aton sa Ginoo. Kag ang kaluwasan wala sa aton. So sining bangod sini may ginhimo ang Dios para kita makapalapit sa iya. Amo ni ang paghatag niya sang iya bugtong anak nga si Jesus para kita gawaron sa aton mga sala nga nahimo. Napatay siya para kita mahilway sa iya mga sala nga aton nahimo. Tuod gid nga kung kita makasala, kinahanglan naton magbayad. Kinahanglan naton bayaran. Wala sang utang nga hindi gid naton bayaran. Saring sa Romans 6:23, siya niya, Romans 6:23, amo ini ang bayad. Romans 6:23, wala.
Kaya ang kamatayon amo ang bayad sang sala, pero ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga wala sang katapusan sa paghiusa kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. So ini ang bayad. Wala sing siling naton, wala kita sing may maitago sa Dios. Nahibaluan niya ang tanan nga hinimuan naton. Hindi kita pwede magpakuno-kuno. Hindi kita pwede magpadako-dako. Ako sa kuna mo man ako sina. Gamay pa lang nabalaan ko, abi ko kung sino na ko. Salig ako sa abilidad ko. Pero siling ni Lord, amo ina ang makalaglag sa imo. Kung permi mo ginataas ang imo kaugalingon. Gusto sang Diyos nga kita simple lang. Hindi kita dapat magsiparar sa grasya sang Ginoo. Hindi kita magsiparar sa Diyos. Kaya kung magsiparar kita, wala ang kaluwasan sa aton. Karon nga gabi, kadamo sini nga pagpainchindi sa aton. Nga ang hilapat gid naton himuon, ang buluhaton lang sang Diyos. Ako sa una, ang damo na subong mas mayo karon kay may mga layina ang gobyerno sa mga illegal gambling. Pati sa Madyong, sa Monte, tanan nga illegal gambling. May dakop na. Kay tungod, ang Diyos ang nagatulod nga mahimo ini nga laye. Karon makita mo siya una pinagusto lang ka Madyong, pinagusto lang ka hampang sang baraha. Pero karon, salamat sa aton nga presidente nga ginimpos niya ining illegal gambling. Kay tungod ini ang nagadala sang kalainan sa aton nga nasyon. Kagaron tungod sa gigugma sang Dios sa aton. Actually palangga gid kita sang Dios. Kita ang special nga hinimuan niya. Kita ang special nga species nga ginhimo sang Dios. Bago kita himuon, ginuna niya ang tanan nga butang nga kinahanglan naton. Bago kita himuon. Kaya ang Dios gusto niya nga maging administrador kita sang iya hinimuan. Apang anong hinimo naton? Aton hinimo nga ang hinimuan sang Dios aton ginguba. Ang layi nga aton ginhimo nga kalainan, ang ginapahimo sang Dios sa aton pulos lang katarungan. Karon nakita nyo laina ang kalibutan nga ini. Lapit na magbalik ang Diyos tungod sa kadamo na. Karon makita mo rep diri, rep dito, hold up dito, riding in tandem, may tiniro sa adlaw-adlaw nga ginahimo sang demonyo. Kay tungod ang hinimo sang Dios pulos maayo, pero kita nga ari diri sa babaw sing kalibutan, kita ang nagguba sini, ang nagahimo sang mga kalautan, mga iya ka demonyo, yung mga yawan noon nga trabaho, amutong aton ginatupag. Karon siling sang Ginoo sa aton sa 2 Corinthians 5 verse 21. Si Kristo wala gid sing sala, pero siya amo ang ginsilutan sang Dios tungod sa aton mga sala, agod nga kun ara kita kay Kristo pakamatarungon kita sang Dios. Dako gid nga tsansa ang ginahatag sang Dios para kita tanan maluwas. Simple lang ang iya nga pamagi. Kundi pero hindi ta maintindihan. Amo ganyan hambal dara nga Hosea 4:6, kung kulang kita sa ihibalo, malaglag kita. Ginaangkon ni Kristo ang tanan naton nga mga sala para lamang kita masakop sa paghiusa sa iya. Gusto sang Dios kay wala sing dapat kaihalad nga pwede kundi si Jesus lamang ang perfect nga ihalad para maangkon ang aton mga kahilwayan. Mahilway kita sa aton mga sala. Kinahanglan gid
Ipaagay na Jesus ang iya dugo sa cross para lang kita mahilway. Sa pagkahimo ta, nagahambal ta sa negative words. Agay ang dugo ni Kristo. Nagahimo kita sa sala, ginalansang pagidnaton si Jesus. Tagaagay sang dugo ni Kristo. Ginadugangan ta ang mga pag-antos. Kung nagahimo kita sing kalautan, ang antos ni Kristo nagadugang. Bilang Kristiyano, mga sumulunod ni Kristo, kita ang dapat gamiton sang Diyos. Kita nga mga anak sang Diyos, nga kita ang magpalapnag ni para ini maiban. Ibanan na ang mga sayot nga ari diri sa duta. Pulis, number 1 sa drugs. Karon nakita nyo kung sa diin, mga general, sila ang pobre nga adik, isa lang kasasye, gamay-gamay, dakop dayon, priso dayon. Pero kung general, tag isa ka tunilada nga siyabo, hindi pa madakop-dakop. Because ginahampangan kita sang demonyo. Why kita kasunod sang katarungan nga dapat naton himoon. In Leviticus 17:11, silinya kay ang kabuhi sang tag sa katinuga ara sa iya dugo. Kaginsugo kamo sang Ginoo nga gamito ninyo ini agud matubos kamo sa inyo mga sala. Kayang dugo nga amo ang nagahatag sang kabuhi, amo ang makatubos sa tabo sa iya mga sala. Kita gintubos ang dugo ni Kristo. Nga kinahanglan naton ibalik sa iya. Ano man ang hinago ni Kristo para sa aton. Karon kita gamiton man para man kita makaganyat sa mga tumuluo sa kay Kristo. Kaysa wala sa pagpaagay sa dugo, wala sing kapatawaran. Kinahanglan gid may dugo ni Jesus para kita mapatawad sing aton mga sala. Lord, patawara kami sa mga nahimo namon nga mga sala. Ang dugo mo kung isipod lang, ubos na ang dugo ni Kristo. Sa kapaagay sang iya nga dugo. Ang dugo amo ang makatinlo sa aton. Ano bala nyo kung ano ka-importante? Ang dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo amo ini nagtinlo sa aton. Amo ini ang naglimpyo sa aton. Amo ini ang nagsalbar sa aton. In Hebrews 9 verse 22 nagasiling, suno sa kasuguan halos tanan nga gamit sa pagsimba ginalimpyuhan pagi sa dugo. Kag kun wala sing dugo nga ginuula bilang halad sa Dios, wala sing kapatawaran ang sala. So ara sa pulong sang Dios, kinahanglan gid may iusik nga dugo para ini nga halad mabaton gid sang Dios. Ang Dios nagapahayag sang kaugalingon nga gugma sa aton. Sang mga makasasala pa kita, napatay si Kristo para sa aton. Tungod sa kadako sang pagigugma sang Dios, amo na sing aga, how we love God. Paano naton palanggaon ang Dios? Kung may kinahanglan lang kita, o kung kinahanglan naton ang bulig niya, pagtapos ang bulig sang Diyos sa aton, husto talang talikdan siya. Masakit kay Lord. Bisan diri sa church, nakita man ang nasakitan diri, ang una gid ang aton mentor, ang aton pastor, nga siya ang nag-mentor sa aton, siya ang nag-push
nga magbago kita, nga bulig sa hindi lamang spiritual, physical, financial. Kay gusto niya nga maabot mo ang imo mga handom. Karon, ang balos mo, talikdan mo lang. Siyempre, masakit, pero siling ni Lord, kung ginasakit ikaw, kag si Jesus, nasakitan man siya, kung nasakitan ka, kag ang iya nga pagpaumpaw aragid para sa imo. Si Lord kabalo magpaumpaw, hindi naton mahangpan kung paano ang Diyos magsiling sa iya. Pulo nga aton ginbutang kay Jesus ang tanan naton nga sala. Makita nyo ang role ni Jesus Christ. Amo ni iban mahambal pa, lain ang ila Diyos. Siling ko gani sa kaina singaga sang service nga ginambal ni pastora. Nga ginahigugma mo ang Diyos, si Jesus. Ang una gid nga sa hambal ni pastora, tungod siya Diyos. Tungod siya siyang ginhalinan sang tanan. Siyang nagasustain sa aton. Siyang source. Kag siya lang ang tanan nga kinahanglan naton, wala na sing iban. Abyan, nagasugo ang Diyos nga ang tanan nga tawo maginulsol gid. Kung wala kita nagahinulsol sa mga hinimuan naton nga hindi maayo, hindi kita maluwas. Sambol, atong nag-COVID ako, siling ni pastora, hindi ka mag-ayo kung hindi ka maghinulsol, kag hindi ka magpatawad. Ginhimo ko ang inambal ni pastora. Wala ako nagwa sa hospital nga naayo. Nagwa ako sa hospital nga dying pa ako. Pero ang Diyos ara. Kaya tungod pa lang ako sa Diyos. Kagin sunod ko, ang iya hinimo, hindi ka mabutang sa katalagman kung sundon mo ang Diyos. Sila niya sa Acts 17 verse 30. Sang una, sang wala pa makakilala ang mga tao sa Diyos, wala niya pagsapaka ang ilang mga sala. Pero subong, ginasugo sang Diyos ang tanan nga tao sa tanan nga lugar nga nagmaghinulsol, nakagbayaan ang ilang malain nga mga ginahimo. Karon nga ari na kamo, ginliwat nyo ang sala nga hinimuan nyo sing una nga hindi nyo pakilala ang Diyos. Samtang kilala nyo na ang Diyos, balana ang hindi niya gusto, balana ang iya ginadilian, balana ang hindi niya gusto, kag himo ang gusto niya. Kag sigurado masakit sa Ginoo. Siya ang naghimo sa aton. Siya ang dapat nga sundon naton. Pero karon nga gabi, bago kita maluhas, siyempre maintindihan ta anay ang tanan bago kita maluwas sa aton mga sala, kita solvar, luwas na kita. We are saved. Sa aton pakilala sa matuod nga Ginoo, aton gid ihatag ang iya nga pagtahod kag ang pagsunod sang iya kabubuton. May tahod bala kamo sa Dios? Ginasunod nyo ba ang iya kabubuton? Ukon ang inyo kabubuton, ang inyo lang ginasunod. Isa-isa hunta. Karon ang pagtahod sa Ginoo. Ako laban gid ginakorek ako ni pastora. Karon sila niya sa akon, tunantangan, hindi na kita maghambal sang tinikal. I don't want lie, sila niya sa akon.
tuod gid kung na may ara ka pa sing tikal, isa ina ka rason nga hindi ka maluwas. Tikal, sabi mo gamay lang siya kay tikal-tikal lang, pero dira paagi sina hindi ka maluwas. Hindi kita maluwas kung hindi kita maghinulsol sang aton sala. Kinahanglan naton ang pagpatawad sang Dios para kita mahilway. Napatawad na ba kamo sang Dios? Balan kung makasasala man kamo sing una. Tanan kita. Nakapangayo na ba kamo patawad sa Dios? Kinahanglan isa ina ka paagi para kita mahilway ang pagpangayo sa kapatawaran sa Dios. Ako damo gid ako nagyan kasi para sa akon sa una budlay sa akon mangayo kapatawad. Abi ko hipos lang kapatawad. Hipos lang, sige sorry sorry lang. Hindi gali. Kundi sa Dios gid. Tapos hulaton mo ang sabat sang Dios. Kung napatawad ka sang Dios, bisan anuman ang sala nga nahimo mo, ang Dios nagahulat lang sa imo pagbalik sa iya para ikaw mapatawad. Damo na naghalalin diri sa church. Damo na naghalambal sing hindi maayo sa church. Amo na siya naghalin. Pero hindi patapos ang Diyos. Ang Diyos nagahulat lang sa ila. Sa ila pagbalik ang Diyos, kung maghinulsol sila, patawaron gid sila. Ang Diyos sabihin, hindi siya madumot. Mapinasinsyaon siya. Kaya niya ihatag ang kabudlay nga ara sa iya para ikaw lang mahilway. Si Pablo, si Silas, kag atong gwardiya, itong napriso si Paul kag si Silas. Ang siling diri sa Acts 16:30-31. Acts 16:30-31. Dayon gindalan niya sila ni Pablo sa kag nagpamangkot. Ano ang akon himon agud maluwas ako? Nagsabat sila ni Pablo, magtuo ka kay Ginoong Hesus kag maluwas ka kag ang imo panimalay. Bilog nga panimalay masamar kung mangayot kita kapatawaran. Ang balay kung bimbis, kung may isa dira nga hindi ka balo magpatawad, hindi ka balo maghinulsol, ang balay nga ina hindi gid masalbar. Inang bilog nga panimalay mahalitan. Pero kon ang tanan siling niya, magtuo ka kay Hesus kag maluwas ka, bilog mo nga panimalay. Kanami ang promisa sang Dios nga dapat naton intindihon. Kay ang bisan sino nga nagapanawag sa pangalan sang Ginoo, ari pagid maluwas. Sino man na nagatawag sa pangalan ni Hesus, maluwas. Simple, di ba? Romans 10:13, sila niya. Romans 10:13, kay nagasiling ang kasulatan, ang bisan sino nga magdangop sa Ginoo, maluwas. Dangop lang, maluwas ka na. Nalakip kita diri, bisan sino. Nalakip kita diri sa promisa. Bisan sino kung isipin mo, sila mo Lord, wala na na'y kapatawaran ng akong sala. Pero nalakip kita diri sa promisa nga ini, nga ang bisan sino nga magdangop sa Ginoo, maluwas. Maluwas, kung sayuron, sigurado gid nga maluwas ka. Kung ginbutang sa pulong sang Diyos, tanan na ginbutang siguro na iya. Hindi gina sa magbaylo. Hindi lang kabase nga maluwas, kundi
Maluwas ka gid. Was ka ang Diyos nagapromisa nga maluwas ka gid. Sili nga sa ingod mo, maluwas ka. So, abyan, balik ka na sa Diyos. Subunggid nga bisan diin ka, maginulsol ka, kag makaangkon ka sang kaluoy sang Diyos. Ako sa una nagahambal gid ako, damo gid ang hinimuan ko ba. Dugay ko nakilala ang Diyos. 48 years old na ako, nakilala ko ang Diyos. Damo na naabtan ko nga lugar, pero wala ko kakilala sa Diyos. Kilanglan naton magpakaluoy sa Diyos. Kung nagapangayo kita sa kapatawaran, magpakitluoy kita sa Diyos. Siling gani sa Luke 18 verse 13. Ang manugsukot sang buwes nagtindog sa malayo nga kag hindi gani siya magtangla sa langit, kundi ginapukpok niya ang iya dugan sa paghinulsol nga nagasiling, Diyos ko, kaluoy ako nga makasasala. Sino na? Si Zacchaeus, di ba? Si Zacchaeus, tax collector, nga nagpangayo sa singkaluoy sang Diyos para siya patawaron. Isa ka makasasala, kag bisan ano pa ang iya nga sala, napatawad gid siya ni Jesus. Ano mga dulot? Kapatawaran sing tanan nga sala mo, kag pagadulutan ka nya sang kabuhi nga walay katapusan. Subayluhan sing kabuhi nga wala katapusan. Paagi lang sa pagtuo, apang kung hindi ka magtuo sini, mapa-impierno kagid lang. In Mark 8 verse 36, ano gid bala ang makuha sang tawo kung maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan, pero mawala ang iya kabuhi? Siyempre wala gid. Wala kasing may madala. Kung mamatay kita, wala kita sing madala. Bisan ang barong mo nga bilin niya po na. Wala kita sing madala. Kundi anonimo ang manggad nga ari sa dala mo subong. Kung ang imo kalag, wala na luwas. Wala kagyapon pulos. Kinahanglan naton ang aton kalag. Amoy ining aton asikasuhon para kita mapalangit. Tuguti ang Diyos sa pagluwas sa imo sumunggid kation, kinahanglan mo maluwas. Amo ini ang aton kinakawagid sa aton tagipuson, maluwas gid. Kung magsunod kita kay Lord, maluwas gid kita. 1 Corinthians 10 verses 13. Wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo nga wala man nagaabot sa iban nga mga tao, pero masaligan ang Diyos sa iya promisa nga hindi niya kamo pagtugutan nga sulayon sing sobra sa inyo masarangan. Kag kun magabot ang mga pagsulay sa inyo, magahimo siya sing paagi agud madaog ninyo ini. Si Lord man ang nagahatag paagi sa aton pag-away sa demonyo nga ina. Problema! Hindi ka mo magtingala sang problema. Kay inang tanan nga problema, natabo na sa piyak. Kag ang solusyon, nahimo na. Ang solusyon sang Diyos, nahimo na. Bago inimo ang mga sala. Karon luwason ka sang Diyos, kag tipigan, mangin isa ikaw, nga manugdaog. Manugdaog ka. Di ba, overcomer? Opening July 24, first year anniversary. July 23 sa mga overcomer. We need to be a overcomer. Kinahanglan naton madaog ang mga panulay, ang mga problema nga nagapakabudlay sa aton.
kinahanglan naton daugon. Kay siling ni Lord, manugdaog kita. Wala kita sa side sa kapierdihan. Royalty. Simba ka mo sa aga, simba ka mo sa gabi, daog ka mo, hindi ka mo pierde. Abi nyo kay nasobra ninyo mga pagsimba. Abi ninyo perde ka mo, di daog ka mo. Damo ka mo nahibaluan, damo ka mo natunan. Hiling ni Lord, ang nagasunod sa akon, nagamanggaranon. Wow! Joseph, basi ayawan ang simbahan nyo, katipon katay sa offering. Kay manggaranon na ka mo, no? So, ang simple nga plano sang Diyos sa kaluwasan, suno kay Juan amo lang ini. Simple lang ang plano sang Diyos sa kaluwasan. Una, sa kinaugali ang tao malaot, di siya matarong. Di ba ang tao nagumpisa? Balaan sang Diyos nga malaot kita. Kag di kita matarong. Ganun hadlo kita kung sa makato simbahan. Di anay magsimba siya pastor kay nagainom pa siya. Hindi siya anay magsimba pastor kay nagasugal pa siya. Nahibaluan sang Diyos nga nagasugal ka, balaan ka Diyos, ang tao hindi pasing matarong malaot pa. Welcome kita kay Lord. Bisan may sala kita, bisan makasasala kita, bisan ano ang kalautan ng aton hinimuan ng Diyos, makasarang magpatawad sa aton. Kung isa ginahambal naton, gay mo pabi ko pastor sa mga kalautan. Balansang Diyos. John 3:19 nagasiling. Silutan sila tungod kay nag-abot siya diri sa kalibutan bilang suga, pero mas gusto pa sang mga tao nga magpabilin sa kadulom sang magpalapit sa iya nga nagahatag sang kasanag, kay malain ang ila mga ginahimo. Makita mo subong, dalan mo na sing kasanag, gusto pagid nila dito sa dulom. Pero way nagakondinar ang Diyos. Nagahulat ang Diyos sa inyo para kamo maluwas. So na makakita kami, kaya pa nagamadyong kami, may patay, mga musini, may ara pastor nagawali kung isa kasabad ba nga pastor kadugay. Pero sa tuod lang gid, ang Diyos wala untat nga nagapadala sang tao sa kadudulman para tagaan ka mo sing kasanag. Ang pagpalangas ang Diyos, hindi mo matakos. Ang iya hunahuna, hindi mo malabawan. Kung makasiling ka, nahadlok lang ko magpalapit sa simbahan eh. Damo ko sala eh. Balans ang Diyos. Nadamo kasing sala. Amo ini ang kabangdanan sang paghukom. Ang tanan nga kasalanan may aragid sang kabayaran. Siyempre isipon mo, may naga-Bible study na sa balay mo, hindi ka imo galikaw ka pa. Kapalapit ng kasanag, pero gusto mo ya dito sa kadudulman. Karon nahibaluan sang Diyos, welcome ka sa Diyos. Ang Diyos nagahulat lang sa aton sa pagbalik sa iya. Ang ikaduha nga rason, nga simple lang ang kaluwasan. Sa sinang kinaugali, kita pagahukman kay tungod ang pagkamalaot yara sa tao, iya ini ginadilian. Karon aton sundon. Kung ano man ang ginadilian sang Diyos, himo alang, luwas ka. Siyempre, kung ang ginadilian sang Diyos, hindi mo pagahimoon, sigurado, luwas ka. Simple lang ang plano sang Diyos. Hindi lang kita maghimo
sang kalautan kag magsunod sa iya, mga mando maangkon na naton ang kaluwasan. Very simple lang. May ara siya kay kina-prohibit nga himuon naton. Sunda lang, hindi ka. Abi kay siya, unauthorized person, ano daw mo sina, pero ikaw ya sulod kapag so, sala ka. Ang Diyos nagahulat sa mga tao nga magsunod sa iya. John 6:40. Kaya mo ini ang gusto sang akon amay, nga ang tanan nga nagakilala kag nagatuo sa akon, makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banhawon ko sila sa katapusan nga adlaw. Once nga ginaobey mo si Jesus, hindi ka mapatay. Mapatay ang imo lawas, pero banhawon ka niya. Wala sing kamatayan kung nagasunod ikaw kay Kristo. Kag ang tanan nga ginadilian sang Dios aton gid ini tumanon. Kay kun aton supakon ang iya mga sugo, hindi naton maangkon ang kaluwasan. Hindi pagsupaka ang Diyos. Siyempre pag insupak mo, wala ka sing makantuan, kundi pierde kagid. Ang ikatlo, si Jesus nagkari sa kalibutan para hilwayon kita sa aton sala. Simple. Ginpadalan kita sing manugbulig. Ginpadalan kita sing manugsalbar para mahilway kita sa aton mga sala. Di ginaton kinahanglan magpangabudlay kay may nagpangabudlay na nga daan sa aton. Matuod gid nga paagi sa iya kamatayon ni Jesus sa krus, aton naagom ang kahilwayan. Kay si Jesus lamang ang dalan para kita masalbar. Wala na sing iban nga dalan, wala na sang iban nga paagi nga masalbar kita. Wala na sing daan nga daan, wala na sing bagong daan, kundi si Jesus lang ang dalagyan. John 4:14-6, siling niya, nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamaturan kag ang kabuhi, wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. If you have Jesus, you are saved. Kapatigid ako, the only way for our salvation is Jesus. He is the truth and also the life. Kabuhi, wala sing kamatayon. Sa iya, wala sang tikal, wala sing kamatayon. John 3:17. Kayang Diyos wala nagpadala sang iya anak diri sa kalibutan, agod sintensyahan ang mga tao nga silutan, kundi ginpadala niya siya sa pagluwas sang mga tao. Ginpadala si Jesus para sa aton kaluwasan, para hindi kita silutan sa mga sala nga aton hinimuan. Wala ginpadala sang Diyos ang iya bugtong anak sa kalibutan para kondinaron, kundi para sa katawan nga maluwas. Naintindihan nyo na ba karon? Nga ang kaluwasan ginahimo. Pero may instruction ang Diyos. Simple lang, pero budlay siyang sundon. Ang ikaapat nga rason, ang kaluwasan libre nga dulot, hindi mangod sa sang maayo nga buhat, but tunon mo ang pulong sang Diyos kag magtuo kay Jesus lamang. Way na ginabakal. Ang kaluwasan libre nga ginahatag sang Diyos sa tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya.
Wala sing kabudlayan. Bato na lang ang pulong ni Jesus. Maluwas ka. Ephesians 2:8-9. Kay tungod sa bugay sang Dios, naluwas kamo pagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Ini regalo sang Dios kag wala na base sa inyo maayo nga mga binuhatan gani, wala gid sang may makapabugal. Hindi kita makapahambog sa Dios kay wala kita iya na tanan. Kag dapat lang kita magsunod sa iya nga mga bando. Ari pagid ang isa ka pamatuod, Titus 3:5. Ginluwas niya kita hindi tungod sa aton maayo nga mga binuhatan, kundi tungod sa iya kaluoy sa aton. Kaginhimo niya ini paagi sa Espiritu Santo nga naghugas sa aton kag naghatag sing bago nga kabuhi. Ang pamatuod ni Lord, ari nabasa gid naton subong nga gabi. Aton gid ini balik-balikon tun-an pagid. Kay may ihatag pagid siya nga maayo nga revelasyon sa aton nga pagahimuon nga simple. Ang Dios nahibaluan niya ang iya ginahimo. Bala niya kakon mabudlayan pa kita. Hindi naton maintindihan. So, ginahatag niya, simple, para kita makaintindi. Ang ikalima, magtuo kay Ginoong Hesus, kag makaangkon ka sang kabuhi, nga wala katapusan. So, simple, halin sa primero, mabatian nyo, magtuo, magsunod, sa pulong sang Diyos. Kag ikaw masalban. Tamaan ka simple nga pagsulundan para kita maluwas. Magtulang kay Jesus, luwas ka na. Nga damo pa hindi naluwas. Kaya ang simple ginhimo nila budlay intindihon. Last verse, John 5:24. John 5:24. Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga ang tawo nga nagatuman sa ngakon mga pulong, kag nagatuo. So nagatuman, nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na siya pagsilutan tungod kay ginsaylo na siya halin sa kamatayon pakadto sa kabuhi. Why na kita kamatayon? Kabuhi na lang ang ara sa aton. Karon nga gabi ginhanggat ko kamo. Gusto nyo bala maluwas? Mahina ang sabat. Gusto nyo ba maluwas? May ara kita nga pagahimuon. Sino ang gusto subong makaangkon sang kaluwasan? Taas ang kamot. Magtindog kita. Kagitaas tang duwata kakamot. Kagliwata ninyo ang akon pangamuyo. Taas ang duwa kakamot, hindi na magbalikid sa imo ingod, ipiyong ang mata para makapokus sa Diyos. Amay namon, ngayara sa langit, nakilala ko nga ako makasasala kag hindi takos sa imo grasya kag kaharian, pero sa piyak sina imo mo ako ginpalangga kag ginpaambit mo sa akon ang kaluwasan. Nagapangayo ako, Ginoo, sang kapatawaran sang akon mga sala kag kakulangan dira sa imo. Ginahalad ko sa imo ang akon kabuhi nga ikaw ang magauyat. Hugasi, limpyuhi ang akong tagipusoon para ako imo mabaton. Ginaangkon ko ikaw nga akon manluluwas ka Ginoo, umpi sa subong tubtob sa katapusan. Madamong gid nga salamat sa kabuhi nga wala sing katapusan
nga imo ginaagda sa amon. Amo ini ang amon pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Ang tanan magasiling, amen. Luwas na kami. To God be all the glory. Wow, Pastora. Amen. Okay, mapungko kita, anay. Hambala sa imo tupad, luwas ka na. Siyempre, kalabanan sa aton, luwas na, no? Pero, ginaagda nato ng iban nga, makabati man bala sang higayon, kung paano bala maluwas. Kaya ang iba niya nagaproblema, paano bala magluwas? Gusto man nila maluwas. Ang ako na lang idiretso sa inyo, kung tuod gid nga kilala nyo ang Diyos, dira kita mamroblema. Kung hindi natin kilala ang Diyos, budlay gid kita maluwas. Kilalahon tanay ang Diyos. Although, ang iban, bisan di pa nila kalala ang Diyos, nagbaton lang sila, kay ti nabatian nila sa pulong, may himuon pa sila. Ang pagkilala sa Diyos, malahalon. That's why may mga church. Mga utod balik simba lang. Bisan ano pa ang iambal mo dira, basta simba ka lang. Kaya kung magsimba ka, may ara kagid tsansa nga maluwas. Pwede man magbaton ka, adlaw-adlaw, baton ka, ma-recite ka, kay ginamemorize. Damo-damo sina. Pero ginatunan. Sa sige nyo pamati sang pulong, magbuo sa inyo tagipuson ang pagtuo nga magtulod sa inyo para maluwas. Ang pagtuo, amo ini ang pamaagi kung paano ka magwa sa kadulom, pakadto sa sanag. Para sa tong picture kaina, na nagputi siya. Nga daw, hindi mo maintindihan, ma-amaze ka nga, nag-amunan niya ang kabuhi ko. Sa sige mo kasimba, sa sige kasimba ni Gingging, wala na siya natublag sa mga kautangan niya. Sang una, wala pa siya kabati sang pulong, adlaw gabi nga tublag. Adlaw-adlaw, di ka balaan nyo na ako nung pamatyagan sang damo utang. Nga daw, hindi ka nakatulog. Sa sige ka pamati, kay ang pulong Diyos. Amo gani nga hindi mo lang nakilala ang Diyos. Ing mga reliyoso, ako reliyoso man ako sa una. Wala bala ka muna tingala nga pirmi lang mo may sakit. Ako gid makapamatuod nga kung tama ang pagsunod mo sa Diyos, luwason niya ikaw sa sakit. Wala ko nagsiling nga hindi ka magkasakit, kundi isa ka pruweba nga luwason niya ikaw sa sakit. Kaya ang sakit, ang sunod sina kamatayon kung hindi mabulong. Apang, may ara kita kamatayon pisikal. Amo gani kadakita natin sang patay tungod sang sala. Tungod sang sala. Kay mismo si Jesus, amo nga si Jesus ang aton kadtuan. Kay siya ang makaluwas. Hindi ta magkadto kay Maria. Si Maria hindi makaluwas, si Mama Mary. Ang damo pag kita kumabatian, Lord. Obligasyon ko gid bilang teacher sa Notre Dame nga ipabalo sa mga estudyante ko, sa mga co-teachers ko, nga si Maria waay gid nagsiling nga magluwas sa aton. Si Jesus lang ang naghambal nga siya lang ang Savior. Ako merinyan ako. Kay gintudlo man sa akon. Amo gani hindi tanan nga gintudlo tama, kadto kita sa original dito sa source. Mangayo kita, inquire kita ba? Ano ini? Ano ini? Tama bala nga si Maria ang tawgon ko kung may sakit ako? Masabat gid ang Bible? Hindi. Si Jesus ang healer. Madamo nga pamangkot ang ginsabat sang Biblia sa akon. Amo na nga naga-witness kita karon sa mga tao, magkadto kita sa pulong, kaya ang pulong may sabat. Tandaan ninyo, obserbahin ninyo ang religyoso nga tao nga puro lang ang baba niya, wala si Jesus. Makahambal man siguro Jesus,
Kung makabati man sila, tima, amen man sila. Pero matnotice mo gid, damo sakit. Number one nga ginkadto ni Jesus diri is to heal the world. That's the mission. Karon isa ako nga na-heal. Spiritually, naluwas kami ni Pastor Alfredo sa kadako nga kagamo. Ang sugal nga pangabuhi, kadali lang mag-ayos ang lagnat. Ang pag-ayos sa adik ka sa sugal kabudlay sina. Amo na nga si Jesus lang ang nakapasiparar sa amon sa sugal. Kag diri kami nag-upod sa iya. Anong ginimo namon? Sige lang. Sa hindi ka pa kaintindi, simba lang nga simba. Daw buang ka bala. Bala nagambal ang mga tao, daw buang ka da. Di namon kaya na simba sa agas. Kung may ara pa tungang gabi, masimba gid ako ya. Kay nakita ko gid ya kung paano ako ginbago. Damo bala kami kwarta? Hindi. Sang una, damo kami kwarta. I tell you. Kabalugid na ang Diyos nga ginpauyat nga gid kami ka bilyon. Hindi milyon na bilyon. Ti ano natabo sa amon kay zero, bangkarote kami sa espiritu, ay kami kabalukon, maano kami. Nagpalayo kami sa Diyos, siyempre way na kami panahon sa Diyos. Gani, kung bankrupt ka mo, pasalamat ka mo, butsing ganon, ginakuha ni Lord ang dako nga puling sa aton mata, nga hindi kita makapalapit sa Diyos, amuning kwarta. Wala malain sa kwarta, mayo ang kwarta. Ang mismanagement lang naton kay why kita ga-inquire sa Diyos kung ano bala ang paggamit sang kwarta. Amo na, damo siya sang pamaraan nga luwason ikaw. Sa tanan-tanan nga bagay luwason ka, sa pangwarta, adlaw-adlaw, sa imo nga pangabuhi, sa marriage, sa mga katalagman, luwason ka. Kay amo ina ang hambal niya, nagkari ako para luwason ta ikaw. Go straight to the point. Atong kainang aga, nga 1 Corinthians 16:22. Nga kung ay kita gatuo kay Jesu Kristo, gatuo taton kay Muhammad, gatuo taton kay Pedro, gatuo kita kung may kay sino, pero siling niya dira ang Lord nga ginasiling amo ni Jesus. Ginpakilala sang amay sa langit. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya mismo nagambal, bigaten san ko na, bata ko na, halina sa akon, ipadala ko sa imo, batunon mo siya bilang bata ko. Hindi bilang propeta, hindi bilang teacher, kundi bilang representasyon sang Diyos nga amay. Pareho bala kay Shumart, sang tigulang na si Shumart, gin-turn over niya ang tanan nga right sa Shumart sa iya bata. Ang mga tao nga dati niya nga upod, ang mga tinawo niya makadto sa san. Kay siya iya, kinuha na sang iya bata ang tanan nga katungdanan. Ang pagpirma ang tanan, daw amo ina, nga nagpadala ang amay sang iya nga bugto nga anak, tanan nga transaksyones sa langit sa iya lang kamukadto, kay siya ang magsabat in my behalf. Kabay pa nga silutan sang Ginoo ang bisan sino nga wala nagahigugma sa iya. Paano naton may gugma ining Jesus nga ini? Kay why kita nakakilala? Nanigulang na lang ang iban, si Maria lang gid ang kilala nila. Halos masambit nila 50 ka Maria, siguro may duha man gid nga Jesus. Ang Diyos waay mo nakilala utod sa pagtuo. Tudluan ka sang Biblia kung sino mo gid i-address ang imo kaluwasan. Kay kung magkadto ka sa
security sang bangko, hindi ko magreklamo ka nga may crime sa imo, kadtuti mo sa security, hindi sila makahatag serbisyo sa imo. Wrong address. Well, hindi ka makakuha sa imo kinahanglan, syempre. Si Jesus lang. Mga Katoliko, dira ako halin, tanan kita Katoliko. Si Jesus lang ang napatay kag nabanaw sa aton mga sala. Amo ni ang isermon naton adlaw-adlaw. Sa mga Muslim, sa tanan, ano man ang relihiyon mo, Muhammad ka man o ano ka man da, kay may milyon nga religion subong, milyones ang religion. Si Rizal ginimo nga Diyos. Hindi si Rizal ang makasalbar sa aton. Si Jesus gani. Sige kita ka Pasko. Sige kita ka ari December na naman. Pasko na naman. O kay tulin ng araw. Sige lang ta ka ano kaya nga aton nga ginaisip ang mga regalo. Huwag ta ginaisip kung ano ba lang Pasko. Ang Pasko, paghilway sa imo, sa sala. Pasko. Kaluwasan. Amo na ang butsing ganun sang Pasko. Amo ni, ang aton mga pastors, why gid ga research? Ipaintindi naton sa mga tao ang objective sang Dios, masalbar kita tanan samtang ari pa kita diri. Hindi kami magdugay na kasi syempre sa edad namon, pero hindi garantiya. Kaya ang Dios kung may purpose, ang Dios sa imo padugayon niya kadi. Pero kung wala na purpose ang Dios sa imo, himuson niya na ka kay kasabad si imo di. Amen. Biyan bala sa imo, di ka magsabad-sabad kay himuson ka ni Lord. Magpagamit kita sa Diyos. 1 John 3:8, my favorite verse. Ako nihatag sa inyo ang patutuo. Tanan kita may patutuo, my God. Wala ko nag-amuni kung wala kay Jesus. Kaya kung si Mary lang sundan ko, austo lang takon magrorosaryo. Way ta na may matabo, way ta na nakuha akon nga sakit. Amo na nga ginahambal ko, ginarikurida ko, huy, si Jesus ang inyo tawga. Si Jesus, siya ang nag-ayo. Hindi lang nag-ayo sa akon sakit, siya ang nagbago sa akon. Iway ka boldness, magambal sina, kay way mo siya nakilala. Pero kung kilala mo siya, way ka nagaduwa-duwa. Kung kilala mo siya, way mo siya ginakahuya. Proud ka pa gani. Hallelujah. Bisan mag-hallelujah, nahuya ang iban, kay manti, way ka kilala mo. Tama. Pero ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, ako, sa una makasasala, kita tanan, di ba? Una sila ni Papa Kaina, ni Pastor Alfredo, naubos na ko nung dugo ni Jesus. Ay, wait, tanan napatay si Jesus. Padayon ang spiritual niya nga dugo sa aton. Huwag ka kaubos ng dugo iya. Kaya ang pulong niya, amo na iya dugo. Amo na iya kabuhi ang pulong. Ang tao nga nagapadayon, abi ang bala sa imutupad na, di ba, ginbaton mo na nga na patawad, pero nagapadayon ka, may kama. Pagkatapos ng ayo patawad, tuloy ang sala. Amuni ang natunan ko, kung mga gali ko patawad, untaton ko gid ang sala. Abi ang bala sa imo, untata na. Isara na. Kaya kung nagpadayon ka sa pagpakasala, bisan balaan mo nga may sala o salaina, iya siya ni Satanas. Kasakit. Si Satanas, nagapakasala, halin pa sang ginsuguran. Tungod sina ang anak sang Diyos, nagkadto diri sa pagguba sang ginahimo ni Satanas. Paborito ko gid ina, hambala sa imo tupad kung gabi si Satanas naga-knock on your door. Nagkaris si Jesus para gubuon ang ginahimo ni Satanas sa imo.
ga-masturbate ang iban, ginaguba ang nila ilahuna-huna, nahuba nilang ilang kalawasan, asto lang magpangluya-luya pagkaaga. Oh, silent in the court. Sa korte, abi, hambal mo gid ang tanan. Ara kita sa presensya ni Lord. Sobra pa ni sa korte, ihambal tagid sa iya, Lord. Amo ning kaso ko. Para tagaan niya ikaw sang grasya. Ang grasya, amo ini ang ipadala niya. Ang iya gahum para gubon ang nagaguba sa imo. Karon mabalaan mo gid kay nagpakayo ka adlaw-adlaw mabatyagan mo ang kapag-on mo. The more ka nga gadugay sa Ginoo, the more ka nagapag-on kay man nahukas na ang mga nagapangguba sa imo. Dira mo ma-discover nga wala gid gali gahom si Satanas over kay Jesus. That's why, kung hambalon nyo ako, panatiko ako kay Jesus, yes! Wala na sang iban, kundi siya ang akon Diyos. Ang nagluwas sa akon. Kag magluwas sa mga tao, nga akon nga malapnan, ma-influence. Tonight, salamat sa mga Ilonggo. Bilog ang kalibutan, ipalaptan nyo ining live stream nga ini. Tama na nang sige ka mo kasimba, pero ga inagwantatin nyo da ka mga, kung ano nga mga sakit da, kahipos ka mo tungod sa pride. You come out and say, Lord, anong imuon ko? Right there, kung tama ang Diyos nga nakontak ninyo, siya gid ang mag-ayo sa inyo nga mga sakit. Hindi siya madala sa sige lang kapangamuyo, may himuon ka. Kana ang pulong. Hindi puro bulong ang kanuon mo. Kaya ang pulong sobra pa sa bulong. Amen. Matindog kita tanan. Lord, salamat gid sa gabi nga ni bala namon, nabaton ka na namon. Balaan nga Espiritu. Tudloi kami kung paano namon gamiton ang amon salvation. Yes, si Jesus amo ang amon salvation. Tudluan mo kami balaan nga Espiritu kung ano ang amon himuon sa matag adlaw-adlaw namon nga pangabuhi para magpalayo kami sa sala kay siling mo ang sala ang kabayaran kamatayon. Pero ang regalo mo si Jesus ang kabuhi nga wala katapusan. Salamat gid Lord, loud and clear. Salamat, salbar kami. Umpisa karon, i-enjoy namon ang imo promisa nga kasalbaran sa matag adlaw-adlaw namon nga pangabuhi. Siling gani that every day is a saving day with Jesus. Ini ang amon pangamuyo sa pangalan ni Jesus ang tanan magsiling amen. Diri na kita tanan. All right, tonight. Praise the Lord. Are you blessed? Wow. Mayo arita. Praise the Lord. Habang may buhay, nagpakailanman. Pagpuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Amen. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin.
sa kanino man, pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Jesus! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ilonggo, may gabi sa tanan. Alright.